upang i-file yung kaso na nilabag. I think Section 3E. Congressman, pwede po natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampa po natin? Yung una, siyempre, yung falsification ng legislative documents. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno at nawalan yung gobyerno. Isla sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito, yung sa Sub 44 against former President Aquino, at kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Hindi, teka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, at tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Tama. Alin ang nauna? Diba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, doon nila pinaputok ng maraming blanco yung BICAM report. Tama. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kung sino ha? Ito na yung tinutuko ko, yung nasa house. Ito yung bumoto ng yes. Siko, Kimbo, Gonzales Jr., Suarez, Dalipe, Aquino, Bonggalon, Acop, Libanan. Sa Senate, yung bumoto, si Po, si Villar, Sincha, si Gatchalian, si Villanueva, si Ejercito, si JB, si Mark Villar, si Tolentino, Estrada, Escudero. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nag-subscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako po, eto na. Magandang balita ho mga kasama ha. Oo, si Kimbo ang unang makukulong. Nasa ombudsman na mga kaso ni Romualdez at iba pa. Yan ho yung title ng ating video. Lalakihan natin ha. Kita nyo ho. Ano ang hinihain? Mga criminal case. At pwedeng makulong ng hanggang 6 na taon. Bakit parang kulang? Sabi ni Aling Marie. Oo, hindi ho kami papayag na hanggang 6 lang. Naku. Ano gusto nyo, Aling Marie? Dahil sa pangungulimbat, insertion, ang tawag nila doon, nabisto tuloy. Dahil sa kagustuhan na dorobohin ang 241 billion, bistado. At ito ho, isang ano lang, hindi nyo maluloko si House Speaker Bebot. Anak ng tipaklong, naging House Speaker yan, tapos lolokohin nyo lang. Alam niya mga pasikot-sikot dyan sa House, kaya huli kayo. Pasalamat na lang tayo at umamin ito si Kim Bulot. Gago! Buti na lang umamin siya na may blanco. Ngayon, meron ho akong papakitang print-out kung sino-sino ho yung pumirma. Nag-iwan pala ng blanco at pumayag. Ibang usap ito. May mga pangalan lumalabas, mga kasama. Yun po ay post ni Attorney Trixie. Ngayon, siyempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Eto bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, likes and share, samahan mo na subscribe. All gusto tayo dyan. Kaya like at share ang video. Pasok na natin si Robin. Ano ba meron dito? Pag-usapan natin at bigyan natin reaksyon. Hi, Speaker. Ito ang tanging nasambit ng mga nag-file ng kaso laban kay Martin Romualdez at iba pang mga buwaya. Formal nang isinampa sa Office of the Ombudsman ang kasong anti-graft and corrupt practices at falsification of legislative documents. Ang mga sinampahan ng kaso ay sina Martin Romualdez, Manuel Jose Dalipe, Elizalde Co, Stella Kimbo, at ang iba pa. Inihayag din. Hindi lang ho 4 There's more. Eto na ho Lalakihan natin para mas maganda.
Ito na ho yung Republic of the Philippines, Office of the Ombudsman, Quezon City, Pantaleon D. Alvarez, James Patrick Romero, Bondoc Ferdinand S., Topacio Diego L., magpantay in their personal capacity and for and on behalf of Citizens Crime Watch and Virgilio R. Garcia, ayan for the falsification of legislative document article ba to? 17 Revised Penal Code 12 counts. Ba, ang dami. And violation of Section 3 of Republic Act number 3019, the Anti-Graft and Corruption Practices Act. Aba. Laban sa mga sumusunod, Martin Romualdez, Manuel Jose Dalipe, Esaldico, Estela Kimbo, John Doe, and Jane Doe, and at all, etc. Ano ba to? John Doe and Jane Doe. Ba, magaganda mga pangalan nyo, O, ayan. Ito ho ang latest nating balita. Ayon niya kay Richard. Ngayon, ano kaya ang pwedeng mangyari dito? Sabi ng ating mga kababayan, bulukin! Wow! Ayan, sabi dito, nagbabasa lang tayo ng comment. Ikulong! Bulukin! Kulang pa yan doon sa ninak. Grabe. Kulang pa yan sa dinuro. Ay, grabe naman, no? Ibang klase talaga. Basta pera ang usapan. Meron pang nag-a-appeal Mamaya abangan nyo sa slide natin. Ni Atty. Topacio na ang pagsulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay isang distraction tactic upang mailihis ang atensyon ng publiko sa isang mas malaking iskandalo. Ang umano'y 241 bilyong insertions sa 2025 national budget na ikinakasa sa ilalim ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Sa isang conference sa Kamuning Bakery, inanunsyo ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez at Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Raul Lambino, Attorney Topacio, at non-government organization na Citizens Crime Watch ang pagsampa nila ng kasong kriminal laban kay Romualdez at dalawa pang mambabatas, House Majority Leader Malix Dalipe at dating House Appropriations Chairperson Saldico. Truly God is good and is listening to our prayers. Today, they have filed against Speaker Martin Romualdez, Manuel Manix Dalipe, Elizaldico, Stella Kimbo, et al. This includes several John Does and Jane Does, falsification of legislative documents. Finally, our clamor for justice is now in the courts of law. Thank you, God, Lord, for hearing our pleas for deliverance from the claws of these corrupt leaders and their minions. Stella Kimbo, don't think nakalabas ka sa asunto when they had their press con last February 7. Isa ka pala. Akala niya makakalusot akala mo, porket sinabi ni Congressman Bebot na nagpapasalamat sa'yo, akala mo, absuelto ka na, kilembot. Kasama ka rito. At sabi nga doon sa title, ikaw daw yung unang makukulong. Aba. Lagot na. Atuloy. Sa principal accused, wala nang atrasan nito. Tuloy-tuloy na para sa taong bayan. Paano na yan, Stella Kimbo? Damay ka pala sa mga nakasuhan. Ay meron ka pa namang video na iyong pag-amin na talagang mayroong blanco sa bycam. Naku, Stella Kimbo, pinasok mo yan. Maghanda ka sa iyong stress na kakaharapin. Mga mukha kasi kayong pera. Samantala, nabara naman ng certified DDS ang babaeng mukhang adik na ito. Tama. Reenactment daw ang pinagpipilitan ng mga DDS sa 2025 national budget na siyang ang mananalo daw talaga ay si VP Sara dahil may babalik daw ang original budget na 2 billion pesos plus. Hindi ba't inilapit nga sa Korte Suprema para ang Korte ang magde-decide? Kaya't ang kabobohan ng kakamping na mukhang adik na ito ay nasa palpad ni Madarahug. Panoorin natin ang buong video. Ito yung statement na typically tatanungin mo,
Paano mo nasabi? Yan. Panoorin natin. Lumalabas sa lahat ng content creators nila. Hindi naman daw talaga dapat i-shutdown, pero budget reenactment lang. Naintindihan niyo ba yan, mga Pilipino? Kung ano ibig sabihin ng reenactment? Di gagawin kung ano yung budget ng 2024, yun ang ibibigay sa 2025. At sino nga ba ang nawala ng sandamakmak na budget para sa 2025 dahil I forgo my right to defend the budget of the Office of the Vice President for the year 2025? Sino ang makikinabang dito? Hindi ba babalik natin kay Sara Duterte? Kasi mula sa 700+ million na lang nabigay sa kanya, pag-reenacted, nasa 2 billion na naman. Diba? Sino naman panalo? Ma'am, Mahina ang utak ni ate. Iwasan mo maggamit ng Baka natutunaw na kasi yung Iwas-iwas din pag may time, ha? At wag mo masyadong umapir kasi nabibirahin ka dito ni Sir Madarahugo. Ito. bago po ba kayo naggawa ng content, nagbasa muna kayo ng constitution or any material relating to the budget? Kasi yung content nyo, if I will be allowed to speak my mind out, ay parang sneer, parang snide, parang insult to the Vice President. Di ba? And it has nothing to do with the budget actually. So, ngayon, pag-usapan natin ito, ma'am. Una, yung isang mong assertion na yung mga DDS vlogger ay sinasabi na mariinak ang budget. I am a DDS vlogger and I am not espousing that the budget will be reenacted because I am awaiting the decision of the Supreme Court. Tama. Diba? Sila ang magde-decide whether the budget will be reenacted, the budget will be unconstitutional in its entirety, partially unconstitutional, or constitutional in its entirety. Hindi natin alam. Sila lang ang... Yan. Kasi ikaw, ate, masyado kang Oo. Anong tawag doon? Nakikisawsaw. Nabira ka tuloy. Ayan na, ako ay nag-reaction lang doon sa nangyari doon sa video. Ito naman, maganda sa maganda. Oo, kanina lang ito doon sa pagpasa o pag-file ng kasong kriminal laban dito sa mga nabanggit na pangalan. Torbay, mga kasama, kayo po ba ay pabor na talagang masampahan at panagutin itong mga nababanggit na pangalan, I-type nyo dyan sa comment section, yes! Pabor na pabor kami, makulong na kung makukulong sila. Ganon. Hindi. Oo, kasi marami pang nanakaw. Marami pang dodoroboy niyan. Ganon. I-type nyo na sa comment section. Ito ang pahayag ni Atty. Toposio at ni Kong Bebot patungkol doon sa nangyari kanina. Mas maganda, sila na ho ang magpahayag. Ito ay mahaba-habang video at hindi ko nabibigyan ng reaction. Bigyan ko kayo ng para maliwanag at maliwanag. Doon pa sa hindi pa nakakapanood, ito yung kanilang mga mensahe. Basic natin dito yung violation ng anti-graft. Noong una, ang sana inisip namin, in violation lang na revised penal code. Ngayon, may nasabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ang kaso na po pwedeng i-file? Kaya napag-desisyon na ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag na I think section 3E. Kung pwede po natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampa po natin. Yung una, syempre, yung falsification ng legislative documents. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno at nawalan yung gobyerno, ay pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpadihado sa gobyerno? Yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount involved. Ito ba yung mga blanks?
Opo, yan ho. Binilang niyo po yun, parang kinumpit niyo lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinutal namin, umabot sa 241 billion. Grabe. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Alagay ko, mas maganda sagutin ni Dr. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po, 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang in-approve ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0. Gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun. Kahit piso nga eh. Basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit. Oo. Ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino po wala yung respondents dito? Sino exactly po? Ito po, siyempre si Speaker Romualdez, because siya po ang head ng House of Representatives, Manuel Jose Dalipe, kasi siya po yung nandun sa APRO, etong majority leader, siya yung majority whip. Siya yung nag-marshal ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo, at least inamin niya na merong insertion. Sa kasi dating Appropriations Committee Chairman Zaldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. Opo, siyempre. Kahit tinutusan lang sila. Kasi po, ginawa din nila eh. So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, ay liable din po sila. Opo, complain natin po. Alam niyo po, ako ay I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente, ako national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file sa Dingbaksya. Kay now Congressman then Secretary Carina, ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng GRAP na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito, yung sa Sub 44 against former President Aquino. Kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Tama. At attorney, kasama mo dyan ang milyon-milyon Pilipino na nakasuporta kay BP Sara. Hindi ito politiko. Hindi politika ang basehan dito. Ang basehan dito, yung insertion na nabulgar, nabisto. Yun ang ngayon ang bibigyan diin. Huwag niyong sapawan ng mga impeachment na yan. Ang number one issue dito, yung BICAM na naging enrolled bill na pinirmahan. Pagdating sa BICAM, may blanco. Nung napirmahan na, walang blanco. Yun ang issue. Kaya nga sila yung Citizen Crime Watch. Magaling yung grupo nito. Tuloy. Why include Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun, di ba? Opo, alam na pala niyang ni insertions, dapat kumilo siya para hindi ito ang i-transmit as an enrolled bill. Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertions. Attorney, bakit graft lang? 241 billion pesos yung pinag-usapan. Graft po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation. Attorney, may tanong lang kami. Pag-usaping graft and corruption ba, impeachable po ba yung mga gumawa na yan? Pwede ho ba silang ma-impeach At doon sa pumirma, doon sa pumirma na nakaupo, pwede ho ba siyang ma-impeach ngayon? Pag napatunayan ito, pwede mawala din ba siya pwesto? Yan ang katanungan ng ating kababayan, lalo na si Melody. Patuloy. Na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama doon sa implied naman po yun pagka-ombudsman na
we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. So ano yung prayer niyo, sir? O ano yung prayer niyo nangyari? Well, sa ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft ay depende po sa mapapatunayang value ng permisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede ring kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, baka may magsabing politika lang. Anong mabilis? Well, karamihan sa wala nang masabi, kasabihin talaga politika lang ito. Lahat naman na nangyayari, politika talaga. Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado na napag-utusan. Yun. Well, siguro pwede naman nilang depensa, magsabi lang sila ng totoo. Ano talaga yung nangyayari. Tama. Sir, kasi ba tinatanong yung timing ng pag-file mo? Kasi kaka-impeach nga ng kay VP Sara Duterte, so kaya ganun yung mga implications nila. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case eh. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kaagad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay VP Sara? Wala, magkahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Ang tugante, parang gano'n. Or diversionary tactic. Hindi, teka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, at tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Tama. Alin ang nauna? Iba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab. Doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Tama. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kinonsult niyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file niya ng reklamo? Hindi. Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko pagdagdagan. Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos na hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Kay Congressman Alvarez, sir, now na na-file na ho ninyo itong complaints ninyo, anong inaasahan mo ninyo na pagtugon dito ng anti-graft body? Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwede isampas sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, edi i-dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. So, kausap niyo na ba si former President Duterte tungkol sa impeachment ni VP Sara? Hindi pa po. Sir, bakit puro members of the House lang po yung respondents? Nandun yung krimen na nangyari. Sir, BICAM, sir, yan eh. Sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam niyo po, dito lang sa House of Representatives, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila pinibigay sa amin. Kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung GA, publicly available po siya Pati-check ko sa aking yung chief of staff ko, dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami. Yan narinig nyo. Yung enroll bill matagal nang hinahanap yan para maging isang ebidensya rin yan. Kasi yan yung magpapatunay na pinirmahan. Sino pumirma? Yung BICAM na nakuwang ebidensya, yung report na may blanco, yan din na ebidensya. At
yung pag-amin ni Kilembot na naka-video, mga kasama. 'Di ba? Ayun ang mga ebidensya. Ayun ang mga dapat na tutukan. Ay yung sinasabi nila na impeachment, dinadivert lang nila ang usapin. Ito yung pinakamalaki. Malaking issue ito. Ito yung dapat tutukan. Wag tong tabunan, ha? Hindi nila kayang tabunan to kasi malalaking mga bigating abogado, naging House Speaker. Si Kong Bebot, House Speaker yan dati. Kaya hindi nila malilin lang, ha? Yung grupo na ito, ibang klase. Kaya, ang panalo natin dito, ayun, PDP, siyempre. Huwag niyong bibitawan ang pangalan PDP. At si Attorney Vic, ha? At yung mga party list na lagi natin binabanggit. Si Doc Mata, ha? Don't forget, huwag niyong kakalimutan si Doc Mata, Richard Mata. Samantala, ano ito? Anong mga usapin na naman ito? Paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act, inihain. Ito na nga yun. Ano yung balita rito? Baka meron tayong balita na hindi pa nalalaman dito. Tignan natin. Baka mabigyan natin ng reaction ito. Sige, tignan natin, ha? Tuloy-tuloy lang tayo, ha? Rosalie, ano ang detalye niyang inihaing reklamo laban kay Speaker Romualdez? Ella, pasado alas 10 ng umaga nang dumating dito sa Office of the Ombudsman, si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez kasama ang Citizens Crime Watch upang maghain na ng mga reklamo laban kina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Chairperson ako Bicol Party List Representative Saldico, ang acting Chairperson ng House Committee on Appropriations Marikina City Representative Stella Kimbo. Ngayong araw na ito, ito yung kanina, no, bago yung interview nila Kong Bebot, nila Attorney Topacio, ito yung balita ng UNTV. At meron mga bagay-bagay na solo criticized complaint filed versus House Speaker. Ayon dito, ha. Hindi ko alam kung ano na naman ito. Oo, graft complaint versus House Speaker. Talaga naman kung magdududa ka, 41 billion, ganun-ganun nyo lang ipasok. Ang lakas ng loob nyo. Sigurado, nanginginig na kayo ngayon sa takot. Dahil, ayan. At hindi nyo ba nalalaman na taong bayan, gigil na rin sa inyo. Dahil sa kagustuhan yung mga dorobo na pabagsakin si BP Sara, bumabalik sa inyo ang mga kadorobohan nyo. Isang patunay na talaga namang bagsak na ang mga political career. Yung iba nga dyan, talagang gustong-gusto nang magsalita ng parang, bakit pa ako sumanib sa mga dorobo? Parang ganun na parang diba? Ito, ipasok lang natin to kung ano yung mga pag-uusap dito. Bigyan natin ng konting reaction. Sa maganda, sila na hong bahalang magpaliwanag at tayo na hong bahalang humusga. Tingnan natin, ha. Binatikos ng ilang kongresista ang isasampang reklamo laban kay House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng sinasabing insertions o isiningit sa 6.32 trillion pesos na national budget ngayong taon. Ngayong araw, nakatakdang isampa ng grupong Citizens Crime Watch at ilang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office ang reklamo laban kay Speaker Romualdez, gayon din kina dating House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico at House Majority Leader Manuel Jose Dalipe. Nag-ugat ang reklamo sa sinasabing pagsingit ng 241 billion pesos sa 2025 national budget nang hindi inaprubahan ng Kongreso. Sinita rin ni Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez ang sinasabing blankong items sa Bicameral Conference Committee report at inakusahan si Speaker Romualdez na gumawa ng krimen. Wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan nito lahat. Nanindigan si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega na walang basehan ng reklamo na layong ilihis ang atensyon ng publiko sa mga tunay na issue tulad ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kinwestiyon din ni House... Ano daw? Nanindigan, sino yan? Ano ba ang nauna? Kayo ho ang nagdadivert ka.
Dahil sa kagustuhan nyo talaga mawala yung issue nyo, pinasukan nyo, nagpapirma pa kayo na napakaraming mga bakulaw para lang mapabilis yung pang-apat na complaint na direkta. Tinabla nga kayo ng Senado Sa June na ngayon, sa June ha? Sa June na raw tatalakayin. Pahiya ngayon yung ibang bakulaw. Si Mount Apo, tsaka yung Tabingi. Napahiya. Ano nangyari? Di ba? Ayun, sisihin nyo pa si Quezon, minamadali nyo pa. Di nabutata kayo. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Ngayon, ito yung mga nagsipirma dito, alamin natin kung sino-sino ito. Mas maganda, basahin natin para maliwanag sa inyo mga kasama. Baka mamaya, alam nyo, ito lang para sa akin lang Para sa akin lang. Kita nyo ba? Malaki ba? Malakihan natin para maganda. Ito mga nagsipirma na ito. Yan Ang sabi dito, ayon niya kay Atty. Trixie Cruz Angeles dahil sa filing iyon ng kasong kriminal sa Ombudsman laban kay Speaker Romualdez, Kong Saldico, Congressman Manix Dalipe at Congresswoman Stella Kimbo plus Jan ang Jendas, nakita natin kung sino ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na nag-iwan ng blanco. Ang unang larawan, ang unang larawan ay ang membership ng BICAM. Ang pangalawa ay nagpakita kung sino-sino ang pumirma. Ito, ang unang larawan, sabi, ito yung mga miyembro ng BICAM Committee. Ayan, kita nyo ang dami nila. Sa House of Representatives, itong si Saldi, si Kimbo, Gonzales, Suarez, Dalipe, Asidre, Gonzales II, Aquino II, Bonggalon, Acop, Madrona, Duavit, Libanan. Yan yung sa House. Ito naman yung nasa Senate, si Po, Cynthia De La Rosa, Cayetano, Gatchalian, Christopher Bongo, Loren Legarda, Hontiveros, Amy Marcos, Villanueva, Subiri, Ejercito, Mark Villar, Tolentino, Estrada, Pimentel III, Escudero. Ito yung mga member ng Bicameral Committee. Tingnan natin sa kabilang slide kung sino-sino yung nag-iwan ng blanco. Ito, House of Representatives, vote yes. Kung sino Ito yung tinutuko ko, yung nasa House. Ito yung bumoto ng yes. Si Ko, Kimbo, Gonzales Jr., Suarez, Dalipe, Aquino, Bonggalon, Acop, Libanan. Sa Senate, yung bumoto, si Po, si Villar, Cynthia, si Gatchalian, si Villanueva, si Ejercito, si JB, si Mark Villar, si Tolentino, Estrada, Escudero. Ito po yung nag-yes. Ibig sabihin, sila, nako po, ito na, nagkakaalaman na Ito sila na yon. Ito namang nasa baba, House of Representatives did not vote for approval. Oo. Talaga ba? Si Asidre, Gonzales, Madrona, si Duavit. Sa Senate naman, ito yung mga hindi naman did not vote for approval. Ito si Senador De La Rosa, Pia Cayetano, Bongo, Legarda, Hontiveros, Amy Marcos, Aquino Pimentel III. So, ayan po yung mga yung nasa baba, sila yung hindi pumirma o hindi kasi 'di ba may mga pumirma, may mga nag-iwan ng blanco. 'Di ba? Ito yung hinahanap ng mga magagaling Buti nakita ito. Buti Kaya pala tahimik sino rin tahimik alam niyo naman. House of Representatives voted yes. Yung unang nasa taas, ito. At the House of Representatives did not vote for approval, ito nasa baba. Senate naman, ito nasa kabilang side. At sa Senate naman, dito sa baba, yung mga hindi bumoto sa approval. Did not vote for approval.
So, ganun lang mga kasama, napaka-simpleng bagay-bagay na dapat, ay nako talaga, huli-huli, ha? Ano ba mga comment dito? Ang sabi dito, labanan ang mga kawatan sa Kongreso. O managot sila sa taong bayan, mga nasa listahan andyan patunay na alang pagmamahal sa bayan. Nako po. Well done, Atty. Trixie. Grabe, only in the Philippines. Sa House of Crocs, ako nakatutok mga buwaboy. Yan ang mga buwaya. Remember the name, remember the faces. Salamat, Atty. Trixie. Pati yung 2 bilyar, sabi rito. Ay, pakita natin. Baka mamaya sabihin nyo, niloko kayo eh. Ayan o, ha. Diba? Ayan o. Pati yung 2 bilyar, sayang. Mangga din pala. The ball is already rolling. Ayan o. Ba't wala po si Robin Hood, president pa naman siya ng PDP? Nako po, Jinggoy. Nako, Himas Reyes ulit. Walang pirma si Tamba, paano madiin? Kasama pala si BG. Magic 9 pala yun. Nako. Kaya mga sama, lagi nyo susubaybayan ang ating daily upload. At paabot na po tayo ng 200 subscribers. Lagi kayong aabang. Kung hindi pa nakasubscribe, huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli. Bye-bye.